Nako, kayong mga DDS, kahit anong gawin ninyo, wala na kayong magagawa. Ang nahuli na ay nahuli na at hindi na pakakawalan pa. Tanim nyo sa utak nyo yan. No? Tanim nyo sa utak nyo yan. Na ang nahuli na ay di na pakakawalan pa. Doon na siya maghihintay ng hatol. Kung siya ba ay ma-acquit o mako-convict. Huwag nga kayong mga tanga. No? Pilipino pa rin kayo, uuwi pa rin kayo ng Pilipinas. Kung sa buhay nyo walang kwenta ang Pilipinas, pues, tingnan natin kung kayo makakapagtiis sa ibang bansa. Oo, masarap buhay nyo. Kasi naakala nyo na porket kayo nasa abroad, sasambahin kayo ng mga Pilipinong hindi makapunta ng abroad dahil sa kahirapan. Pero oy, for your information, kayong mga DDS na OFW, hindi kami nag-iisip na kayo'y magtatagumpay sa mga ginagawa ninyo. Alam nyo ba, sa pakikipaglaban namin sa katarantaduhan ni Duterte, talo pa namin ang umakyat sa bundok ng tralala. No? Kaya ngayon, talagang mahirap isipin sa isang tao, no? Mahirap isipin ng isang tao na nagkasala ng lubos sa kapwa sapagkat hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya pinatatahimik ng kanyang konsensya at ng mga taong kanyang pinagkaatrasuhan. No? Kaya kayo mga DDS, mambalahura man kayo ng mambalahura, sisihin nyo man ang sisihin ang gobyerno ngayon, wala na kayong magagawa. Magbalibalentong man kayo, magtutuwad man kayo, magsisigaw man kayo, alam nyo ang ikinagagalit namin, binibigyan nyo ng kahihiyan ng bansang Pilipinas. Wala kayong katahimikan. Palak pa kayo, sayawan pa kayo, inaalayan nyo pa ng pang-aliw si Duterte habang siya'y nasa kulungan. Hindi maaaliw si Duterte. Hindi kayo kilala ni Duterte. Tandaan nyo yan. No? Hanggang kailan kayo lalamunin ng inyong kabubuhan? Hanggang kailan kayo lalamunin ng inyong katangahan? Unahin nyo ang pamilya nyo dito sa Pilipinas. At saka tayo magkakaisa sa mga bagay na hindi dapat mangyari sa bansa. Ang mga nakawan, no? Ang mga kurap, yung mga tumatakbong kandidato sa pagkasenador na mga kurap, mga plunderer, dapat tinututukan nyo yan. Dapat hindi nyo ibinoboto yan. Yung mga senador ni Marcos at senador ni Duterte, hindi na kailangan pa na mapaupo yan. Walang kakwenta-kwenta mga taong yan. No? Pakatandaan ninyo. No? Sa mga mamamayang Pilipino lang nakasalalay ang tagumpay ng bayan. No? Kayo, hindi tagumpay ang ginugusto nyo. Inilulubog nyo ang Pilipinas dahil sa pagtatanggol nyo sa berdugo. Anong klase kayong mga Pilipino? Wala kayong kakwenta-kwenta. No? Tandaan nyo, anuman ang inyong gawin, itaga nyo to sa bato. Magbalibalentong man kayo, ang sinasamba nyo at iniidolo ay pumatay ng tao. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maraming pinatay si Duterte kung kaya't siya'y magbabayad ng sagad sa kanyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan. No? Ako, magpapahinga na sa kalalaban dahil alam ko na si Duterte ay magbabayad na sa kanyang katarantaduhan. At ngayon, ang ipaglalaban ko, impeachment ni Sara Duterte. At ang mga senador na mga kasama sa Duterte Death Squad, gaya nila Bato at Bongo, sila ay dapat nang mawala. At yan si Robin Padilla na inyong pinapalakpakan. Ano nang katangahan ang inyong ginagawa? Sobra na. Mga naturingan kayong mga
OFW ko, no? Bayani ng bayan. Bayani ng bayan. Pinapahamak niyo ang bayan. Mahiya kayo sa katawan niyo, no? Walang may pera at walang may pinag-aralan kung sumasamba sa berdugo, no? Hindi nyo madadala sa hukay ang pera, no? Kung kayo naman ay sumamba sa berdugo, impyerno din ang mararating nyo. Salamat, mga kapatid. Yan lang. Nakakagalit. Ang dami kasing kasinungalingan. Ang daming bla-bla ng mga DDS sa social media. Nakakasawa. Nakakabingi na, no? Wala namang mangyayari. Wala naman silang mapapala. Kahit na magbikti pa sila, wala silang mapapala, no? Katuwa, kinalimutan ng pamilya dito. Pero yung si Berdugo, wow, sinasayawan, kinakantahan, kukumayaw pa nila, no? Tende rin tong kabobohan ng mga to. Walang kakwenta-kwentang Pilipino.